Hello, good day po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel, Pantero 101. Bago po tayo magsimula mga idol and kapanalig, ay manalangin po muna tayo. Iyuko natin ang ating mga ulo. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang dakilang Diyos na higit sa sapat na aming pangangailangan. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Nawa ay gabayan niyo po kami at samahan niyo kami sa pagninilay namin sa iyong banal na salita sa araw na ito. Nalangin ko, O Diyos, pagpalain mo nawa at ingatan, nilayo sa anumang uri ng kapahamakan at pagalingin mo nawa sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na makakasumpong sa channel ko na ito bilang daluyan ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga idol and kapanalig, nandito na naman po tayo. Nagkita-kits na naman po tayo sa mga datihan kong viewers and kapanalig or subscribers. Shout out po sa inyo. Mega love shout out po sa inyong lahat. At sa mga bago lang po sa channel na ito, at lahat na nanonood, maging sa playback nito, ay wala kayong gagawin kundi ang makinig, makinig, makinig at sumampalataya. At subscribe na. Amen? Okay. Ang atin pong pagnilay-nilayan na banal na salita ng Diyos, kundi ang 1 chapter 10 verse 10. Okay, 1, 10, 10. Yeah. So, okay. Inuulit ko po mga kapanalig and idol. Hindi po ako ang may gawa ng salita na ito. Hindi po ako ang nagsasalita dito. Hindi ko po gawa-gawa lang ito, kundi ito ay galing sa langit, sa ating Diyos amang makapangyarihan. Bumaba sa akin, papunta sa channel ko, at nandyan ka ngayon, idol and kapanalig. Natunghayan mo na ngayon. So, narito po ang kanyang mabuting balita. Ang sabi ni Juan chapter 10 verse 10, okay? Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Sa English po, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Okay? Ulitin ko po 1 chapter 10 verse 10. At ang sabi, hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Sa English po, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life
and have to be and have it to the full. Okay. So purihin po ang salita ng Diyos. Okay, thank you, Lord. Okay, ang sabi ng Diyos, mga kaibigan, tatlong salita ang kanyang mga nabanggit, isang magnanakaw, buhay at kasaganaan, di ba? Sa verse na ito, pinapantungkulan dito ng Diyos ang magnanakaw, ang buhay at ang kasaganaan. Okay. Naparito ang Diyos, di ba? Ang Diyos, balik po tayo sa lumang tipan, New Testament, bagong tipan. Sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, di ba? Dito sa lupa. Pinadaan niya sa womb ni Virgin Mary. Then, isinilang ni Virgin Mary. Then, nakapanayam natin ang Diyos na nagkatawang tao na si Jesus, na hari ng mga hari, na siya nating tagapagligtas. Amen? So, naparito siya. Ulitin ko, ang Diyos ay nagpadala ng kanyang bugtong na anak, na si Jesus, galing sa langit, pababa dito sa lupa. Pinadaan sa womb ni Virgin Mary. Then, isinilang ngayon ni Virgin Mary. Then, naging tao na siya ngayon. At nakipanayam, nakibahagi sa pamumuhay ng mga tao dito sa lupa. Ang Diyos na sinugo sa atin ng Diyos. Ang Diyos na isinugo ng Diyos. Diba? Okay. Nagkatawang tao kasi si Jesucristo. Papunta dito sa lupa upang siya nating hari at tagapagligtas. Siya ay hari ng mga hari at ating tagapagligtas. Amen? Okay. Naparito ang Diyos upang magbigay ng buhay at kasaganaan. Amen? At hindi para magnakaw. Amen? Ang sabi niya, pumarito ang magnanakaw, hindi pamarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw. Di ba? Pumatay at pumuksa. Hindi daw pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Yan po ang magnanakaw. So si Jesus na pinadala ng Diyos dito sa lupa, pumarito upang magbigay ng buhay at kasaganaan sa atin. Amen? Hindi para magnakaw. Okay. Amen? So, napagbintangan. Napagbintangan na magnanakaw ang ating Diyos na tagapagligtas, ang hari ng mga hari na isinugo ng Diyos galing sa langit, pababa ng lupa, si Jesus. Naparito po ang Diyos para magbigay ng buhay sa atin at kasaganaan. Okay. Baliktarin po natin,
Yung, okay. Sabihin natin, pumarito siya upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Okay. Granting, baliktarin natin, pumarito siya para magnakaw, ha? Pumatay at pumuksa. Okay. Other terms niyan, mga kapanalig, pumunta siya rito. Baliktarin na natin kasi magnanakaw daw eh. Okay. Nandito ang Diyos, naparito ang Diyos para nakawin ang ating mga kaluluwa sa bilid ng kasamaan. Naparito siya upang puksain, nakawin ang kasalanan. Okay? Yun yung kabaliktaran ngayon ng kanyang pagnanakaw, Okay. Hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa, kundi magbigay ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Diba? Okay, ulitin ko. Naparito ang Diyos upang nakawin kayo na gumagawa ng kasalanan papunta sa buhay at kasaganaan. Amen? Naparito ang Diyos upang patayin ang kasalanang namumutawi sa inyong buhay. Patayin ang kasalanan upang bigyan niya ng buhay at kasaganaan. Amen? Naparito ang Diyos upang puksain ang kasalanan ng tao. At kapag ito ay napuksa na niya, ang kapalit nun ay buhay at kasaganaan. Amen? Naparito ang Diyos upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ulitin ko at magbigay ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. So, amen? Ulitin ko naparito ang Diyos dito sa lupa upang nakawin kayo sa kasamaan ng buhay. Naparito ang Diyos upang patayin ang kasalanang nananalaytay sa inyong buhay. Naparito ang Diyos upang puksain ang kasalanang nananalaytay sa inyong buhay. At ang kapalit nun, ang pagnakaw niya, ang pagpatay niya at ang pagpuksa niya sa mga kasalanang dumadaloy sa inyong buhay, sa inyong katauhan. Ang kapalit nun ay magbibigay siya ng buhay at kasaganaan na galing sa Espiritu, galing sa Kanya. Amen? Diba? Yun yung maliwanag na sinasaad ng 1:10 verse 10 na ang sabi, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Okay. Hindi daw siya pumaparito upang magnakaw,
pumatay at pumuksa. Bagkos para magbigay siya ng buhay at kasaganaan. Bagkos naparito ang Diyos para nakawin ang kasalanang nananalaytay sa inyong katauhan. Naparito ang Diyos upang patayin ang mga kasalanang nananalaytay sa inyong katauhan. Naparito ang Diyos upang puksain ang mga kasalanang nananalaytay sa inyong katauhan. Meaning, naparito siya upang iligtas tayo sa kasalanan. Naparito siya para nakawin, patayin at puksain ang mga kasalanang nasa ating sangkatauhan at iligtas tayo sa mga kasalanan na yan. Bagkos ay bibigyan tayo, naparito siya, bagkos naparito siya para bigyan tayo ng buhay at kasaganaan nito. Okay, o di ba maliwanag na? Yun yung pinakadabis na explanation, ano? Okay. So, buhay. Punta tayo sa buhay. Meaning, buhay. Life. Buhay, ano? So, yun na yun. Given na yun. Magbibigay siya ng buhay at kasaganaan. So, ano ba ang kasaganaan? Mga kapanalig, mga idol. So, ang kasaganaan sa English ay abundance, fullness, prosperity, wealth. O, di ba? Yun yung kasaganaan, ano? Ha? Kasaganaan. So, ulitin ko sa English yun, ha? Yung English ng kasaganan ay abundance, fullness, ha? Prosperity, wealth. Yung English ng kasaganaan, ano? Yung kasing hulugan ng kasaganaan sa Tagalog, ang kasing hulugan ng kasaganaan. Number 1, ha? Ginhawa. Okay? Biruin mo, ano? Pumunta siya rito para magbigay ng buhay at kasaganaan. So, ang kasaganaan ay, other terms niya ay ginhawa. Okay. Ha? Ginhawa. Ano ba yung ginhawa? Ha? Ang ginhawa ay, in English, easy. Magbigay siya ng ginhawa, easy. Sa English, ginhawa, maginhawa. Ha? Ang ginhawa ay madali, di ba? Easy. Maginhawa. Ha? Madali. Magaan, di ba? Yun yung ginhawa. Maluwag. Ibig sabihin ng ginhawa. Other terms, other English pa. Comfortable. Okay. Naparito ang Diyos para magbigay ng kasaganaan. Ano ang kasaganaan sa ibang kahulugan sa Tagalog, kundi ginhawa. Di ba? Magbigay ng ginhawa, kaunlaran. Amen. Yun ang kasaganaan, ano? Ang kasaganaan ay ginhawa, kaunlaran, tagumpay. Okay? Ang kasalanan ay ginhawa, kaunlaran, tagumpay. Okay? At kariwasaan. Amen? Ang kasaganaan ay ginhawa, kaunlaran, tagumpay, kariwasaan. Ano pa? Mabuting kapalaran. Amen? So, ang kasaganaan ay ginhawa, kaunlaran, tagumpay, kariwasaan, mabuting kapalaran. Ha? Or, ano pa? Wealth, yaman, or kayamanan. Ang kasaganaan ay wealth, yaman, kayamanan. So, isa yan. So, ang kasaganaan ay ginhawa, kaunlaran, tagumpay, kariwasaan,
mabuting kapalaran, wealth, yaman, kayamanan. Biruin mo yan, ano? Last, ang kasaganahan ay labis na karangyaan. Biruin mo yan, ano? Grabing pagpapala pala ang pagparito ng Diyos sa lupa, ano? Dahil magbibigay siya ng buhay at kasaganaan. Amen? Biruin mo, ang kasaganaan ay ginhawa, kaunlaran, tagumpay, kariwasaan, mabuting kapalaran, wealth, yaman, kayamanan, no? Labis na karangyaan. So, yan po ang kapalit. Yan po ang kanyang purpose. Kaya pumunta ang Diyos dito sa lupa. Inutos ng Diyos ang mga makapangyarihan sa langit. Pinababa niya sa Jesus dito sa lupa. Ano? Pinadaan niya sa sinapupunan ng ni Birhing Maria, ni Virgin Mary. Din isinilang siya ni Virgin Mary. Din ang Diyos, siya na si Jesus, na hari ng mga hari at ating tagapagligtas. Liligtas tayo sa ating mga kasalanan dito sa lupa. Naparito siya. Ang purpose niya, ang mission niya ay nakawin ang ating espiritu sa kasalanan. Diba? Naparito ang Diyos upang patayin ang espiritu ng kasalanan na namumutawi sa atin. Okay. Naparito ang Diyos upang puksain ang espiritu ng kasalanan sa ating katauhan, upang maipagkaloob naman sa atin ang buhay at kasaganaan galing sa espiritu ng Diyos amang makapangyarihan na siyang nagsugo kay Jesus noong tayo ay iligtas dito sa lupa. Amen? Ulitin ko mga kapanalig. Ang Diyos ay pumarito sa lupa. Sino yon? Sinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Pinanaog niya dito sa lupa. Pinadaan sa sinapupunan ni Virgin Mary. Then, iniluwal ngayon ni Virgin Mary at siya na ngayon si Jesus. Tapos, nakasalamuhan na natin ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao, upang makihalubilo sa atin, upang tayo ay iligtas. So, in short, naparito ang Diyos. Ayon sa 1:10, verse 10, naparito ang Diyos upang nakawin tayo sa kumunoy ng kasalanan na namumutawi sa buhay natin. Naparito ang Diyos upang patayin ang kasalanan na namumutawi sa ating katauhan. Naparito ang Diyos upang puksain ang kasalanan
na namumutawi sa ating katauhan. At nang dahil dyan, at kapag nagtagumpay siya, at nagtagumpay na nga, ang katumbas nun, noong ninakaw tayo sa kasalanan, noong pinatay tayo sa kasalanan, noong pinuksa tayo sa kasalanan, ang kapalit nun ay buhay. Buhay na galing sa Diyos at kasaganaan na galing sa Diyos. Amen? At ano ang kasaganaan na yan? Ano ang kahulugan ng kasaganaan? Ang kasaganaan po ay ginhawa. Biruin mo, karoon tayo ng buhay at ginhawa. Kasaganaan ay kaunlaran. Magiging maunlad tayo. Tagumpay. Biruin mo, buhay at tagumpay binigay sa atin. Kariwasaan. Biruin mo yan, kapanalig, kasaganaan at kariwasaan. Diba? Ano pa? Mabuting kapalaran ang binigay natin, at buhay at mabuting kapalaran. Ano pa? Wealth, yaman at kayamanan. Buhay at kayamanan ibinigay sa atin. Ano pa? Labis na karangyaan. Biruin mo, katumbas nun, ang ibinigay sa atin ay buhay at labis na karangyaan. Amen? So, napakaswerte natin. Sapagkat sa kabila ng mga kasalanan natin, ginawa nating kasalanan, ay concern pa rin ang Diyos sa atin. Amen? Amen? Sa kabila po ng kasalanan natin ay concern pa rin ang Diyos sa ating mga tao. Concern pa rin siya na iligtas tayo sa kasamaan. Concern pa rin siya na nakawin tayo sa kasamaan. Concern pa rin siya na patayin tayo sa kasamaan. Concern pa rin siya na puksain tayo sa kasamaan. At bigyan ng buhay at kasaganaan galing sa Diyos. Amen? So, napakabuti ng Diyos, mga idol and kapanalig. So, kung ako ikaw na bagong sumpong lang sa channel na ito, at nasumpungan mo ang channel na ito na daluyan ng mabuting balita, idol and kapanalig, hiling ko sa iyo na tanggapin mo na, yakapin mo na, magpasakop ka na sa kalinga ng Diyos. Hiling ko sa iyo, ikaw na bago lang, uulitin ko, magkaroon ka lang ng katiting na pananampalataya. Ang sabi nga niya sa Biblia ay isang butil lang ng mustasa. 'Di ba? Yung mustasa, napakaliit na butil 'yon. Magkaroon ka lang ng isang pananampalatayang gabutil ng buto ng mustasa. 'Di ba? Napakaliit nun. Magkaroon ka lang ng ganon na katiting na pananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa, kapatid. Tiyakyo. Paghaharian ka na ng Diyos sa buhay mo. Amen. Paano maghari ang Diyos sa buhay mo?
kapag ka nagkaroon ka na ng gabutil na mustasa ng pananampalataya. Paano? Ulitin ko. 1:10, chapter 10. Ano? Nanakawin ka niya sa kasalanan, kinasadlakan mo. Papatayin ka niya sa kasalanan na kinasadlakan mo. Pupuksain ka niya sa kasalanan na kinasadlakan mo. Bagkos, bibigyan ka niya ng buhay. Ha? Bibigyan ka niya ng bagong buhay at kasaganaan. Bilang pagtalima mo nung ikaw ay bilang pagtalima mo, ha? Sa pagtanggap mo sa Kanya, bilang pagtalima mo na tanggapin siya sa buhay mo, bilang pagtalima mo sa pagsisisi mo sa mga nagawa mong kasalanan, at ang kapalit niyan, kapatid at kapanalig, ay ang buhay at kasaganaan na galing sa Kanya. Amen? Okay. Uulitin ko, mga kapatid at kapanalig, ha? Ang Diyos ay pumarito 1:10, chapter 10, upang nakawin tayo sa bulid ng kasalanan. Siya ay naparito upang patayin ang kasalanan na sumaatin. Naparito ang Diyos upang puksain ang mga kasalanan na nasa sa atin. At bagkos, ang kapalit ay magbibigay siya ng buhay at kasaganaan sa mga taong Kanyang iniligtas. Magbibigay siya ng buhay at kasaganaan sa mga taong nagpasakop sa Kanya, sa mga taong sinakop niya. Buhay at kasaganaan ang ating tatamuhin sa kabila ng nagawa nating kasalanan. Amen? Nawa po ay naintindihan po ninyo, mga idol and kapanalig. Inuulit ko, magkaroon ka lang ng gabutil na mustasa. Ha? Gabutil na butil ng mustasa. Ha? Magkaroon ka lang ng gabutil na mustasa na pananampalataya. Ha? Gabutil lang ng mustasang gabutil ng mustasa na pananampalataya. Magkaroon ka lang ng ganon. Gamutil na mustasa na pananampalataya. Magkaroon ka ng ganon na pananampalataya, kapatid. Ano? Kapanalig. Magkaroon ka ng gabutil na mustasa na pananampalataya. Ano? Ibig sabihin yun, di ba? Napakaliit nun. Di ba? Tsak yun. Pag nagkaroon ka ng gabutil na mustasa na pananampalataya, idol ang kapanalig, tsak yun. Paghaharian na ng Diyos ang buhay mo. At magkakaroon ka na ng buhay at kasaganaan. So, sana po ay meron kayong natutunan. Sana po ay meron kayong naunawaan ninyo ang aking payak na
payak na eksplanasyon, payak na pagpapa ah, payak na karunungan. Hindi ko ma-explain eh. Sa aking, sana ay naintindihan ninyo ang aking payak na eksplanasyon. Ano? Payak na karunungan. Payak na wisdom. Upang maibahagi ko sa inyo ang banal na salita galing sa ating Diyos amang makapangyarihan sa langit. Amen? So, bago po tayo magwakas, mga idol and kapanalig, manalangin po muna tayo. Iyuko po natin ang ating mga ulo. O Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa inyong gabay at patnubay sa pagninilay namin sa iyong banal na salita. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo, ingatan mo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na sumabay ngayon at maging sa playback ng video na ito sa pagdinilay ng banal mong salita. Ito po ang aking samong at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.